Wala nang 2 linggo bago ang halalan 2025, patuloy ang mga nagpupunta sa Commission on Elections para maghain ng disqualification cases laban sa mga kandidatong hinihinalang namimili ng boto. Inaasahan naman ng komisyon na mas darami pa ito at nakahanda raw sila habang papalapit ang eleksyon. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. 12 araw bago ang 2025 midterm elections, walang kalma ang Commission on Elections, partikular na ang Committee on Kontrabigay. Inulan kasi ang komisyon ngayong Miyerkules ng sunod-sunod na mga naghain ng disqualification cases. Kabilang dito ang DQ case na inihain ng tumatakbong vice-gobernador ng Masbate City na si Attorney Rupert Gadja laban sa katunggali nitong Pamilya Ko. Nag-ugat ang petisyon dahil sa umano'y abuse of state resources ng mga ko nang gamitin aniya nila ang emergency alert system para sa pangangampanya. Nag-file kami dahil unang-una, very clear naman that there is violation of the provisions of the Omnibus Election Law. They took advantage of the use of the state resources for their campaign. May petition to disqualify din na inihain ng 2 barangay captains ng Makato Aklan na sina Shirley Lagradante at Henry Olid. Laban naman nito kay re-electionist Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. Ito'y matapos makuhanan ng video mismo ni Lagradante ang pamimigay ng tigda 2,000 piso ng mga staff ni Haresco kapalit ng kanilang boto sa kandidato. Aniya, gabi pa raw ito pinamimigay. Din yung inaano namin sa COMELEC, busisiin nila, tapos tingnan nila yung mga dapat nilang tingnan sa final namin. Gusto lang namin na fair election lang talaga. Humabol din sa filing ngayong araw ang petition to disqualify para naman kina Malabon Congressional Bet Lenlen Oreta III at mga kandidato sa pagkakonsihal na sina Lorenzo Oreta at Joey Sabaricos na inihain ng isang concerned citizen. Issue rin ito ng vote buying kung saan namigay umano ng brown bag na naglalaman naman ng tinapay at 200 piso ang kampo sa isa nitong political rally noong March 28. We seek for a declaration that they committed an offense, and together with that is a disqualification from holding that office. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit kaunti na lang ang kanilang panahon bago ang botohan, bukas pa rin sila sa mga maghahain ng DQ cases. Aniya, nakahanda naman silang dinggin at resolbahin ito para sa kaayusan ng halalan sa bansa. Habang papalapit ang eleksyon, madami nagba-violate. Habang papalapit ang eleksyon, madaming makukulit. Habang papalapit ang eleksyon, mas lalong madami pong nagkukumit ng vote buying at paglabag sa ating pong mga patakaran. Naniniwala rin ang komisyon na simboloan nila ng tiwala sa kanilang aksyon ang mga nagdaratingang petisyon. Inaasahan natin na magbilis na kikilos at gugulong ang proseso ng mga disqualification at election offense. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag ang mga akusadong kandidato. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.